Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin mong pag-uusapan ang tungkol dito kay Dogecoin kung saan ay pumasok na daw po siya sa isang ideal accumulation zone. Kung pag sinabi po nating ideal accumulation zone ay ito na po yung tamang presyo para bumili ng maraming Dogecoin. Ayan, or ito yung tamang presyo para bumili ng Dogecoin natin. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Is it the right time to buy Dogecoin? Ito na nga ba ang tamang oras para bumili ng Dogecoin? The MRV-RV ratio measures investors' profit and loss. Dogecoin's 30-day MVRV is at negative 15% signals losses, potentially prompting accumulation. Ayan, meron po tayong isang indicator dito na tinatawag pong MVRV ratio. Yan po ang market value to realized value ratio. Ngayon ay yung indicator na ito ay pinapakita po niya yung profit at saka loss or yung kita or yung talo ng mga investors. Yan, mini-measure po niya or sinusukat po niya ito. Kaya isa po itong napakahalaga at accurate na isang indicator na ginagamit po ng maraming mga crypto analyst. At ngayon pagdating po sa 30-day na MVRV ratio nitong si Dogecoin ay nagpapakita po siya ng negative 15% na signal. Ibig pong sabihin kung pag negative yan ay nakakalamang po yung losses. Yan, ibig sabihin ay mas maraming nakakaranas ng pagkatalo. At dahil dyan ay yan po ay nagpapakita ng signal na ito po ang tamang oras para bumili or mag-accumulate ng Dogecoin. Ayan, ang sabi pa rito ay Dogecoin price prediction breakout on the falling wedge. Kaya ayan, kung sakaling magkaroon ng breakout sa kanyang falling wedge pattern ay hanggang saan kaya yung kanyang pwedeng ibagsak. Kasi meron po kasi siyang nabuo na falling wedge pattern. Ayan po siya. Ito po ay nasa 12-hour chart time frame ni Binance. At yung falling wedge pattern na nabuo po rito ay pinubuo po ng dalawang manipis na linya na ito. Falling wedge pattern po yan. At sabi rito ay the Doge breakout would likely push the price to 0.168 propelled by the market conditions. Breaching this resistance would mark a 24% rally for the meme coin. Ayan. Kung sakaling magkakaroon po siya ng breakout, ayan, dito sa upper portion ng falling wedge pattern natin dito, ay aakitin daw po niya ang presyong 0.16879. Yan po siya yung dash horizontal line na yan. Yan po yung aakitin niya kung sakaling nabasag yung upper portion ng ating falling wedge pattern na ito. However, at the time of writing, the chances of a dead cross are also rising, which could extend the ongoing decline. Kaya yan, yun nga lang. At yung kanyang mga moving averages po rito, yan po yung kulay red na yan at saka kulay blue na yan, ay mukhang may mabubuo na isang dead cross pattern. Kapag nag-cross po yung kulay red na yan sa kulay blue na linya, yan, at napunta yung kulay red na ito sa ibaba ng kulay blue na linya, ay dead cross po yan. Kapag sinabi po nating dead cross ay bearish signal po yan or magpapatuloy po sa pagbagsak ang presyo ni Dogecoin. Yan po ang gamit ng dalawang moving average indicator natin dyan. Kaya yan, sabi rito ay as a result, Dogecoin's price could fall through the descending wedge to test 0.127 as support, which would invalidate the bullish thesis. Kaya yan na nga, kung sakaling nabuo raw ang isang dead cross pattern dito sa ating dalawang moving average na ito, ay mai-invalidate yung ating bullish signal
dito ng ating falling wedge pattern na ito. Kasi bullish signal po ito. Kapag lumabas po yung ganitong pattern ay mas mataas po yung chances na dito po talaga siya magkakaroon ng breakout sa upper portion nito at makakaranas ito ng isang price surge. Pero may mga pagkakataon po talaga na hindi po ganyan yung nagiging madalas na resulta nito. Ayan, kung pag nagkaroon siya ng breakout dito sa lower portion nito ay mai-invalidate po yung pattern natin dito. At kung pag nangyari daw po yan ay posible daw po siyang bumagsak hanggang dito sa sunod na support line natin na nandito sa 0.12766. Kaya yan, tataas pa yung posibilidad na ito ay babagsak, lalo na kung pag nagkaroon tayo ng dead cross pattern dito sa ating dalawang moving average na ito. Kaya ayan, yan pong mali. Base po sa ating indicator na tinatawag po rito na MVRV or market value to realized value ratio, ay ito raw po yung tamang oras para makapag-accumulate ng ating Dogecoin. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.